Hinold up at binaril ang isang buntis sa Binondo, Maynila. Ang mas masaklap pong balita, namatay ang kanyang dinadalang sanggol matapos tamaan ng bala. Exclusive na papatrol, Maan Macapagal. Linggo ng hapon, nagbabantay sa kanyang stall sa Sosima Building sa Recto Avenue sa Binondo, Maynila, si Shirley Francisco nang hold upin ng nagpanggap na customer. Pilit na inagaw ang kanyang belt bag na naglalaman ng 15,000 pesos. Nang hindi agad matanggal ang belt bag, 4 na beses pinaputukan si Francisco. Pinuntiriya ang kanyang tiyan. Nadilig yung barangay natin dito at agad sila responde pero mabilis yung pangyayari. Nagkaroon ng habulan. Muntik na ring mabaril ang barangay kagawad na nagpapatrolya noon. Kababa na yung babae. Nakita ko binaril ng binaril eh. Tapos nung dadambahin ko na siya, sa akin itinutok. Tumakbo na ako papaganon sa likod. Nailigtas si Francisco pero hindi ang kanyang 4 na buwang ipinagdadalang tao. Natamaan ng bala ang hita ng sanggol. Masama pa rin ang loob namin. Pwede naman niya makuha yung pera eh. Sana wag din na lang niya binaril. Masakit. Talagang hindi matanggap. Hinala ng mga kaanak, ilang araw ding binantayan ng sospek ang biktima bago isinagawa ang krimen. Pinaghahanap na ngayon ng pulisya ang sospek habang nagpapagaling na sa ospital si Francisco. Maan Macapagal, patron ng Pilipino. Masama ang loob ni Court of Appeals Presiding Justice Conrado Vasquez dahil hindi na hinintay ang opinyon niya bago ibinaba ang desisyon sa kaso ng GSIS at Meralco. Sinubukan daw niyang ayusin ang gulo sa loob ng CA pero nahanapan naman daw ng ibang anggulo ang kawalan daw niya ng aksyon sa problema. Nagpapatrol Mariton Pacheco. Nainsulto raw si Court of Appeals Presiding Justice Conrado Vasquez nang ilabas ang desisyon ng korte sa kaso ng GSIS at Meralco. Inunahan daw kasi siya ng mga mahistrado. Sa hearing ng Supreme Court Investigating Panel kanina, sinabi ni Vasquez na noong July 21 at 22, magkasunod na hiningi ng ponenteng si Justice Vicente Rojas at ni Division Chair Justice Bienvenido Reyes ang kanyang opinyon sa kung sino ba dapat ang magresolba ng kaso ng Meralco at GSIS. July 24, inilabas ni Vasquez ang kanyang opinyon na si Sabio at Justice Mirna Vidal dapat ang humawak ng kaso. Sila raw kasi ang pumirma sa TRO dito at duminig sa oral arguments. Pero isang araw bago lumabas ang opinyong ito ni Vasquez, nilabas na ni Rojas at Reyes ang desisyon sa kaso. Kasama nilang lumagda rito si Justice Apolinario Bruselas. Sa hearing ng panel kanina, inamin ni Vasquez ang kanyang sama ng loob. Pero nang tanungin ng media, I have to take it personally. There's nothing I can take it. Paliwanag naman ni Rojas, hindi na raw nila hinintay ang opinyon ng presiding justice dahil ayon sa internal rules ng korte, kailangang ilabas ang desisyon kapag napirmahan na ng mga mahistrado. Hindi naman daw nila akalaing maglalabas pa ng opinyon ng presiding justice. He categorically told me, I have no authority over this. So we already decided that he will not give me any response. Ilang beses din kunestyon ng panel si Vasquez sa kawalan niya ng agarang aksyon para resolbahin ang away sa CA. Kung hindi naayos sa Rules Committee kung anong dibisyon ang dapat humawak sa Meralco case, bakit hindi raw agad nagpatawag ng en banc session para idaan ito sa botohan? Bakit hindi rin daw pinilit ni Vasquez si Sabio na pangalanan agad ang sinasabi niyang emisaryo na nagtangka umanong manuhol sa kanya? Hirit tuloy ng abogado ni Justice Reyes, baka sinadyang palakihin ang issue sa CA. At posible raw may kinalaman dito ang pagkakaroon ni Vasquez ng 2 anak na nagtatrabaho sa GSIS. Bagay na inamin din naman ng presiding justice. Clerk ang isang anak ni Vasquez sa GSIS at ang isa pang anak ay isa naman daw dentista. Because I do not know what is the materiality of my having a daughter in GSIS unless they're trying to say that I am favoring Meralco. Oh, I mean GSIS. It's part of the game. They are my daughters. What can I do? His actuation of favoring GSS could have been influenced by his relatives or by his relatives being there in the GSIS. Yun ang sinasabi ko. Pinaboran niya yung stand ni Justice Sabio rather than the correct stand of Justice Cruz and Justice Reyes. Sa tanong naman kung bakit di siya agad nagpatawag ng en banc session, sinabi ni Vasquez na tulad ng lahat, inakala niyang mapipigilan nito ang malaking gulo. I thought I can contain everything. Kala ko, nag-superman ako eh. Mariton Pacheco, Patrol ng Pilipino.
2 araw nang nasusunog ang Baclaran Terminal Plaza 1 na kadikit ng LRT Baclaran Station. Nahihirapan kasi ang mga bombero na pasukin ang nasusunog na gusali dahil sa kapal ng naipong usok sa loob. Suspendido pa rin ang operasyon ng LRT sa Baclaran Station. Nagpapatrol, Weng Hidalgo. Mag-aapat na 8 oras nang nasusunog ang Baclaran Terminal Plaza 1 Shopping Center and Cinema. Kaninang umaga, nabuksan na ang mga roll-up door pero nahirapan pa rin ang mga bombero na pasukin ang pinakaloob ng gusali dahil sa kapal ng usok. Yung content ng mall ay RTWs, garments. So pagka yan ay nasunog, yung usok niyan, yun po yung toxic. Dagdag pa sa problema, kulang sa gamit ang mga bombero. Mahirap na natin ma-penetrate yung base of fire. Unang-una po ay yun nga, yung kagamitan natin sa breathing apparatus. Nasa task force foxtrot pa rin ang alarma ng sunog. Ibig sabihin, dapat 4 na po ang bomberong rumiresponde. Pero kulang ang mga dumating at naubusan pa sila ng tubig. Kaya tulong-tulong na lang sila sa pag-apula ng apoy. Dahil hindi pa binababa ang alarma ng sunog at kailangan pa ng mas maraming bombero, pinaalis ng MMDA ang mga nagtitinda dito sa bangketa para nga naman hindi sila makaabala sa operasyon ng mga bombero. Kung hindi sila umalis at ay kinakailangan, siguro obligado namin na alisin at kumpiskahin. Kaya nataranta ang mga vendor sa pagliligpit ng kanilang paninda habang nag-unahan naman ang mga usisero sa pagkuha ng mga paninda na nilalabas mula sa nasusunog na gusali. Magagamit pa rin po kasi ito eh. Mineral, plastic. Binibenta. Suspendido pa rin ang operasyon ng LRT Baclaran Station para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero. Bagamat hindi naman direktang apektado, nag-aalala ang LRT Administration sa hagdan na kadikit ng nasusunog na gusali. Pero yung stair, adjacent to that building, yun ang i-assess pa ng mga engineers namin. Sa ngayon, hindi namin malapitan, mainit eh. Naghihintay pa ng abiso ang LRT mula sa Bureau of Fire Protection kung kontrolado na ang sunog bago buksan ulit ang Baclaran Station. Weng Hidalgo, Patrol ng Pilipino. Sa pagbabalik ng TV Patrol World Exclusive, amain ng batang inihampas sa semento, kinasuhan na. Baron Geisler at William Martinez nagdedmahan sa korte. At John Pratt sinagot ang isyu ng paglipat ng istasyon. Tunghayan sa pagbabalik ng TV Patrol World. Nangunguna pa rin po ang China at ang Estados Unidos sa paghakot ng medalya sa Beijing Olympics. Bukas naman po ang laban ng nag-iisang pambatos ng bansa sa boxing. Mula Beijing, China, nagpapatrol Dayan Castillejo. Tuloy ang paghataw ni Michael Phelps sa swimming. Nakuha niya ang pangatlong gold medal sa 200-meter freestyle. 8 gold ang target ng Amerikano mula sa Beijing Olympics. Pero China pa rin ang umaarangkada sa iba't ibang sports. Patuloy ang kanilang pagdomina sa diving. 2 gold sila sa men's and women's synchronized event. 4 na gold rin ng China sa weightlifting. Nakuha rin ng China ang unang gold sa men's team event ng gymnastics. Nagsaya naman ang bansa ng India sa pagkapanalo ni Abhinav Bindra ng kauna-unahang individual gold medal ng bansa. Tagumpay si Bindra sa men's air rifle shooting. Sa mga Pinoy naman, kahit wala pang medalya, record-breaking ang unang sabak ng 17 anyos na si Heidelin Diaz sa weightlifting. Nakabuhat siya ng 85 kilos sa snatch at 107 kilos sa clean and jerk. Ayon kay Heidi, marami siyang natutunan at determinado siyang makamedalya sa susunod na 2012 Olympics sa London. Masaya po, kaya lang parang nung nakita kong ang lakas ng kalaban ko, malungkot kaya hindi ko nakuha yung target ko. Maganda din ang performance ng Phil-Am na si James Walsh na nanguna sa kanyang heat sa 200-meter butterfly. Walsh of the Philippines, and he's come home storming home. Bagong Philippine record at Southeast Asian Games record ang naitala ni Walsh sa time na 1 minute 59.39 seconds. Pero pang number 29 lang siya sa 44 na lumahok, kaya't hindi siya nakapasok ng semifinals. Handang-handa naman ang Pinoy boxer na si Harry Tanyamor sa unang laban kalaban ng taga-Ghana na si Manyo Plange. Hindi lumalabas ng Athletes Village si Tanyamor. Doon siya nag-ensayo para makakonsentrate ng husto. Sa Workers Indoor Stadium sa Beijing, gaganapin ang laban ni Tanyamor.
Sa larangan ng boxing, angat ang Pinoy. At kahit dito sa Beijing, si Tanya Moore ay isa sa inaasahang makakapag-uwi ng unang gold medal ng Pilipinas mula sa Olympics. 5 laban ang kailangan mapanalunan ni Hari para maka-gold. Bukas magsisimula ang bakbakan. Diane Castillejo, Patrol ng Pilipino, Beijing, China. Tuloy-tuloy na ang pag-arangkada ng pag-amyenda sa saligang batas. Gate ng palasyo, federalismo lang daw ang sagot sa problema ng MILF. Nagpapatrol Nadia Trinidad. Umami na sa wakas ang Malacanang. Matapos ang lahat ng usapin tungkol sa paghahanap ng kapayapaan sa Mindanao, ang punot dulo ng kanilang plano, mauuwi din pala sa ganito. It's systems go for charter change. And we are supporting Joint Resolution number 10, which is